At yung mga alagang big ngayon, masisigla mga kabrad. Ngayon, pan 6 days na nila, injection na natin sila ng vitamin B complex. So ito mga kabrad yung ating i-inject sa isang napakagandang umaga po sa atin lahat at update ko lang po kayo dun sa ating mga sisiw na dinala natin dito sa bahay para dito natin sila medyo palakihin hanggang 2 months tsaka natin lilipat dun sa bundok. Kaya mga brad, nagpabili lang ako ng pagkain ng chick booster para dun sa kanila at tingnan natin. So ito na mga kabrad yung ating ating mga sisiw. Lagyan natin ng dayami, wala tayong ipe. Pero mamaya siguro baka makakuha tayo ipa. Pabili lang ako ng pagkain para dahil kasi ang gabi sarado na yung mga bilihan kaya hindi natin sila napakain. So ayan mga kabrad yung ating pagkainan ng ating mga sisiw. Kailangan natin muna linisin to para sigurado tayong malinis yung kanilang patukaan. Kaya mga kabrad, at saka ito na rin mga kabrad yung binili kong patuka sa kanila para siyempre ang pundasyon ng ating mga sisiw ay matatag, matibay. Kaya yan ang binili natin, baby chick booster. Yan mga kabrad, ginagayak na natin yung pagkain para sa ating mga sisiw. Yan mga kabrad, ito na ang unang araw na tumikim sila ng chick booster yung ating mga sisiw. Ito ang first day nila mga kabrad. At yung kanilang tubig din, meron na rin tayong gamot nilagay dyan para sa kanilang protection mga kabrad. So ayan nga mga brad, napakain na natin yung ating mga sisiw. Siyempre, gagayak naman tayo para pumasok sa ating trabaho. Okay na, pakain na natin. At yung pinakain na natin sa kanila na patuka ay yung baby chick booster na. Para mas okay, tsaka na lang tayo mag-a-adjust para doon sa chick booster. Yan, mga brad, gayak muna tayo para makapasok sa trabaho. Ayan mga brad, ikot muna tayo sa mga project na ginagawa natin. Tapos mamaya pag break time, bibili tayo saglit ng breeder. Dahil doon sa kinukuha natin ng feeds, naubusin sila ng breeder. Ngayon, walang kakainin yung ating mga inahin, kaya obligado tayong bumili. Ayan mga brad, okay. Pili muna tayo ng feeds. Tayong breeder dito tayo bibili. Dubs, 1,480 yung dubs yan, Yung brood cow, magano? Pero sige, dub na rin, pero tanong ko lang. Ay, thank you. Good chow. 1,480 yung dub. Good chow na 1,260. Pero doon tayo sa sa dub. Medyo magandang klase yung dub kasi. Nakabili na tayo ng breeder. Nadali naman natin dun sa
ating mini farm muna. Saka diretso tayo dun sa, balik ulit tayo dun sa isang site. Okay, mga kabrad, tara, tignan natin sa ating farm. Okay, mga kabrad, dito na tayo ngayon. Baba muna natin yung fridge. Dito tayo mga kabrad, ito yung ginagawa nating ano rito na kaya rito niraras, kailangan matapos tong araw hanggang gabi, tsak na mag-overtime sila rito. O yan, kisame, puro kisame lang yung ginawa natin dito mga kabrad. Yan. So ito medyo malaki-laki yung ginagawa natin dito sa ano to, kaya bali inabot na pang 2 weeks na to yung ginagawa natin, kaya lang ito talagang sagad sa overtime yung ating mga tao para matapos kasi nahabol na ito. Dahil ito chapel to. Ito yung pinakabisita rito sa Cariapay ay nahabol to sa simbang gabi. Kaya obligadong matapos to. Mamaya yung overtime nila. Tapos bukas baklas tayo ng mga scaffolding. Pagkatapos naman na nito, mga 5 punta na tayo uli dun sa ating mini farm. Kaya matagal-tagal pa to. Overtime sila dito hanggang alas 9 ng gabi. Yan mga kabrad. So ayan mga kabrad. Pag mamaya kita na lang ulit tayo dun sa ating mini farm mga kabrad. Okay, Joel. Hindi gagawa ngayon, Well? Hindi ka gumawa? Bumili muna ako ng breeder. Kaya nga parang hindi mo napakain doon sa Pero ngayon mga kabrad, magbumotor muna tayo para makatipid-tipid tayo sa gasolina. Kasi kung dadali natin yan, dito tayo, medyo malalaki gasolina natin. Well, may chick booster pa to, Well. May chick booster pa. Mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Update lang po tayo at saka mag-i-inject po tayo mga kabrad ngayon ng mag-i-inject tayo mga kabrad ng ngayon ng vitamin B complex dun sa ating 13 piglets. Yun nga, kanina umaga yung update natin dun sa ating mga alagang sisiw na inuwi natin na nakabrod. Kaya ngayon naman ito, mag-i-inject tayo ng ngayon ng ating mga biik ng vitamin B complex. Kaya ating mga alagang biik ngayon masisigla mga kabrad. Ngayon pan 6 days na nila, injection na natin sila ng vitamin B complex. So ito mga kabrad yung ating i-inject sa ating mga biik ngayon. Ito. Para mas lalong kumanda kondisyon ng ating mga beg. Kaya mga kabrad, mali. Gagamit ulit tayo ng pentel pen para sa palatandaan ng mga na-injection na natin. Kasi puro puti yung karamihan. Kaya ito pang natin. Mangguhit. Brad, okay, nakatapos na tayo mag-inject ng ating mga bag. Tapos mamaya naman, sasaglit si Joel dun sa bilihan ng sa may poultry supply para bumili ng early win para ito. Ititrain na natin sila. Train na natin silang kumain. Una, ipapahid muna natin yung nilusaw na early win dyan sa dede para pag dumedede sila, unti-unti silang nasasanay. So, ayan nga mga kabrad yan. Na-injection na natin sila. Ang pina-inject natin sa kanila ngayon mga kabrad dahil 6 days na sila vitamin B complex. Kailangan sigurado gaganahan ng dumedian at saka ngayon ang gagawin natin, susuportahan natin sila ng
pangawat. Unti-unti, sasanayin natin silang kumain hanggang sa mag 30 days sila. Pero sa 14 days hanggang sa 21, mahanahan natin sila na injection naman natin sila ng mycoplasma. Tapos 30 days, yun na nga yung ating panghag cholera, pang 30 days. Dahil sila 6 days pa lang, ngayon tayo mag-uumpisa mag-train sa kanila ng kumain ng early win. Yan mga kabrad, una-una, ayos na naman maghapon natin at yung ilang umaga nga, yung update dun sa ating mga CCU. At ngayon naman, nakapag-inject na tayo ng ating mga biig para dun sa kanilang vitamin B complex. Bukas naman, at ito, inaabangan din natin itong ating si number 13 na mga anak. Ayan, si number 13 kasi malapit na yan. Itong linggo na lang natin napapasok. Yan, sigurado mga anak natin si 13. Kaya nangaabangan natin yun ngayon. Bibili si Joel ng early win para dun sa ating mga alagang biig. Para unti-unti na silang masanay dun sa kumain ng feeds hanggang sa umabot sila sa 30 days. Yan mga kabrad. Tapos siguro mga 8 days or mga 10 days saka na lang natin sila kapunin. Hindi ko kanong mga nakaraan, nagkapon tayo. Halos 28 days na, kaya lumalaban na, napakahirap magkapon ng malaki. Kaya mga 10 days, pwede na natin kapunin yun. Kahit pa paano, ngayon, monitor natin sila. Tsaka ang kinainaman sa ngayon, hindi na nag-uulan. Dahil dito sa ating kinalalagyan ng ating mga alagang baboy, dahil putas-putas na nga yung yero. Kaya yung mga nakaraang big na minsan namamatay, nakasakit, inuubo. Ngayon medyo sana hindi na bulan para kahit paano maiwas natin sila sa ating maiwas natin yung ating mga alaga doon sa sakit. Ang iba naman natin dito, waiting na to sa lechon. 16, Sabado, meron tayong lechon, mga brad. Dito lang malapit-lapit sa Musul lang, yan. Tayo kukuha. At din sa 16 saka sa katapusan meron. At katapusan meron tayong isa. Tapos maglilitsin din tayo mga kabrad ng pansarili natin. Pambenta naman na per kilo. Sunod magbagong taon mga kabrad, isa pa. Dito kukuha tayo ng lechonin, mga dalawa. Ang gagawin natin doon. Per kilo naman. Naka-styro naman yun ang pambenta naman natin. Nung nakaraan taon din, nagbenta tayo, kaya lang inano natin, isang baboy lang, kaya lang maliit. Siguro nasa mga 10 kilos lang, konti lang yung ating nabenta. Pero at least, paano, na-try na natin, tapos ngayon magta-try tayo ng dalawa. Meron nang magtatanong, nag-o-order, kaya lang hindi lang natin masagot pa kung, kasi nagtatanong kung magkano raw. Kaya lang hindi natin masagot kung magkano dahil pagdating ng ito, pabago-bago na, pataas na kasi ang lechon ngayon. Ganun din sa bayad natin doon sa lechonan, napakamahal na. Dati yung mga 10 kilos, ang lang, 1,000 lang. Ngayon, siguro umabot ng 1,800, 1,500, 1,800 yan, ang inaabot ng bayad sa lechon. Kaya maglilechon tayo ng dalawa, tapos ang gagawin natin doon ibebenta naman natin per kilo para yung mga hindi maka-afford ng buo, hindi, syempre per kilo. Kaya lang nga, hindi pa natin masagot kung magkano dahil syempre sasabay tayo kung magkano kilohan ng yung kalakaran sa lechon per kilo. Pero syempre, bababa tayo kahit pa paano ng hindi naman argabyado yung ating customer. Kaya bababa tayo ng konti. Kaya abangan nyo mga kabrad, yung mga order ng lechon itong this New Year. Kasi sa 24 wala kami rito, kaya hindi rin ako. Bala ko sana makapag-lechon din. Ang problema, may lakad kami nun. Uwi kami ng Nueva Ecija. Kaya hindi ako makakapag-lechon. Kaya by itong New Year na papasok, yun, mag-ano tayo, mag-lechon. Aga natin ito mga nagsikain ha. Dito naman mga kabrad, meron din tayong lechonin dito.
sa kabila. Meron tayo dito. Ang tayo yung 3 o 4 na lechonin meron tayo dito. Ito. Yan. Meron tayo lechonin. Meron nga dito bumibili ngayon ng haraan. Tinanong ako kung magkano raw yung kilo ng native. Nung panahon nung nagtanong sa akin nung nakaraang linggo, sabi ko 200. Ang sabi mahal daw. Ngayon, lumipas ang 2 araw, bumalik. Ang sabi, kukunin na raw 200 per kilo. Kaya lang, siyempre, iba na rin ang naging presyo ng ano. Pero ang sabi ko nga, hindi ko naman to binebenta ng buhay. Pero magbebenta tayo kung magkakasundo tayo sa presyo. Pero kung hindi, lilitsyon ko na lang. Ako na lang mismo maglilitsyon. Kaya, hindi natuloy. Hindi ko na rin inano sa kanya kahit sabihin yung 200 per kilo ng buhay. Hindi ko na rin ibinigay. Kasi mga kabrad, pagka buhay, babaratin lang tayo nung ibang buyer. Pero hindi natin din sila masisisi dahil siyempre negosyo nila yon. Ako naman, hindi rin naman nila ako siguro masisisi din dahil ito ang negosyo ko. Kaya ganun lang. Kung magkasundo sa presyo, walang problema. Walang problema doon. Kaya lang, yung iba, ang ginagawa, talagang kung hanggang gustong baratin, babaratin. Paano naman tayo, yung mga nag-aalaga? Siguro, bagay hindi nila naranasan yung mag-alaga talaga siguro kung ang ginagawa lang nila, lalo na yung mga ahente, alok lang, tapos benta lang, ganun. Pero tayo, mas hirap tayo. Hirap na bulsa, hirap ang katawan. Pero pagdating ng bentahan, binabara tayo. Kaya hindi naman siguro tama. Pero hindi ko naman sila inaano rin dahil siyempre yun ang negosyo rin nila. Gagawa sila ng paraan para mapababa yung presyo ng kanilang binibiling produkto. Kaya pero okay lang. Sige. Pero yun nga, ito by next year, bago mag year end, maglilitsyon tayo. Pero dito, yan dito. Ito, bala ko gagawin itong inahin. Pero doon, hindi. Doon, meron tayong ililitsyon doon. Pero ito, bala kong gawing inahin to. Yan, meron lang tayong 4 na inuli doon sa bundok na pag lalagyan natin sa kanila, okay na yun. Napaparami na natin uli sila. Mga kabrad, maraming po salamat sa lahat ng mga subscribers, mga supporter. God bless po sa atin lahat.